Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, bago na ang MR natin ngayon at ang schedule natin ay week 43, day 1. So babasahin ko yung title ng MR ngayon. The Spirit is speaking to the churches, the one who has the key of David, and the one who will dine with the overcomers. So medyo mahaba yung title natin. Medyo pansinin natin ng konti yung title natin at hati-hatiin natin. So yung unang part niya, sabi, the Spirit speaking to the churches. So ang nagsasalita sa mga eklesiya ay ang Espiritu mismo. Amen. Kaya ang Espiritu ngayon ay nagsasalitang Espiritu. At ang Panginoon ngayon ay ang Panginoong Espiritu. Kaya sinasabi natin, itong kapanahunan na ito ay kapanahunan ng Espiritu. Amen. Tapos yung sinabi niya susunod, the one who has the key of David. Amen. So pag sinabi natin key, para sa niyan, nagbubukas, nagsasara. At sinasabi na siya ay lahi ni David. Sapagat ang Panginoon ay nagmula sa lipi ni David. O yung kanilang ninuno ay si Judah. So mula kay Judah, sinilang si David. Amen. At yung last part niya, sabi rito, and the one who will dine with the overcomers. Ang isa na sasalo o makikisalo sa mga mandaraig. Sipin mo, Panginoon, makikisalo sa iyo. So mga kapatid, pumunta na tayo sa ating morning revival. So inuulit ko, ang schedule natin ngayon ay week 43, day 1. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Amen. Revelation 2:1. This thing says, he who holds the 7 stars in his right hand, he who walks in the midst of the 7 golden lampstands. 7, to him who overcomes, to him I will give to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Kaya, sino ba yung he dito? Siyempre, ang Panginoon. At yung him dito ay ang Panginoon. At yung he ay ang Panginoon din. So yung unang verse sinabi rito na siya na humahawak sa kanyang kanang kamay ang 7 star. So yung mga star dito, ito yung mga shining star sa loob ng eklesiya na nasa kanang kamay sila ng Panginoon. Nang ibig sabihin, ang Panginoon ang namamahala sa kanila. Amen. At sinabi rin sa atin na siya na isang lumalakad sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. 7 gintong patungan ng ilawan, so nasa gitna siya, lumalakad siya. So ito yung pagpapatuloy ng pananaw na siya ang mataas na saserdote. Nasaan siya? Nasa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. At ang mga gintong patungan ng ilawan, siyempre alam natin, ito ay tumutukoy sa mga eklesiya lokal. So sa gitna ng mga eklesiya lokal ngayon, ay merong isang mataas na saserdote na lumalakad sa gitna nila. Na ang ibig sabihin, siya ang isang namamahala, siya ang ulo, siya ang nangangasiwa, siya ang nagpapastol, siya ang lahat-lahat sa loob ng eklesiya. Kaya ang pinaka-pangunahing gawain niya ay ang magpakain, magkandili, at gupitin yung mga sunog na mitya, yung mga negatibong bagay sa loob ng eklesiya. At binabanggit din sa atin na para sa lahat ng mga mandaraig, siya ay makikisalo sa kanila. So gusto mo ba makasalo ang Panginoon? Dapat isa kang mandaraig. Amen. So babasahin ko na yung ating mga babasahin. In Revelation 2 and 3, Christ is the Spirit who speaks to all the churches.
At the beginning of each of the 7 epistles recorded in chapters 2 and 3, it is the Lord who speaks to a certain church. But at the end of each epistle, it is the Spirit who speaks to all the churches. So ano ba sinasabi rito? So binabanggit dito ang Panginoon na nagsasalita sa mga eklesiya, 7 eklesiya, nagsasalita siya. At dahil 7 yung eklesiya, 7 sulat. Bawat sulat ay pagsasalita ng Panginoon sa mga eklesiya. Bakit natin sinabing sulat? Kasi yung pagsasalita niya ay naging sulat. Diba? Sabi niya yung kanyang sinasabi, isulat at ipadala sa eklesiya. Kaya kung tawagin natin ito ay mga epistle, mga sulat na sinalita ng Panginoon para sa 7 eklesiya. Bawat isang eklesiya, isang sulat. Ngayon, ang binabanggit sa atin, mga kapatid, sabi niya sa simula ng pagsasalita, ang nagsasalita ay ang Panginoong Hesus. Pero sa katapusan, sinasabi na ang nagsalita ay ang Espiritu. So, ibig sabihin, yung pagsasalita ng Panginoon ay pagsasalita ng Espiritu. Diba? Kaya sa huling bahagi, sabi niya, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Yung pamaganda dyan. Una, ang kanya sinasabihan ay isang eklesiya. At yung 7 eklesiya na yan, may mga pangalan yan eh. Ang pangalan nila ay yung pangalan ng lungsod o city na kung saan nandun sila. So binanggit din yung 7 pangalan ng mga cities. Tapos, bawat isang city, nagsasalita ang Panginoon. Sinasabi niya ang kanyang pagsasalita ay ayon sa kondisyon ng eklesiya na yan. Sasalita siya, tinutwid niya, ini-encourage niya yung eklesiya. Pero sa huling bahagi, sinabi na ang nagsasalita ay ang Espiritu. At sinabi, ito ang pagsasalita ng Espiritu sa mga eklesiya. Okay, ulitin ko sa English. Sabi niya sa English, okay, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Isang eklesiya ang kinakausap niya. Pero yung kanyang pagsasalita ay para sa mga churches, para sa mga eklesiya, at ang nagsasalita ay ang Espiritu. So ito ay pagsasalita ng Espiritu. In Revelation 2 and 3, the speaking of the unlimited, life-releasing, sevenfold intensified pneumatic cries to the 7 churches at the beginning of each epistle becomes the speaking of the sevenfold intensified, all-inclusive life-giving Spirit to all the 7 churches at the end of each epistle. Amen. Universally. Diba? So, una, nagsasalita siya sa isang eklesiya. Pero sa huli, yung pagsasalita niya sa isang eklesiya, yun din ang kanyang pagsasalita sa lahat ng mga epistle, ay sa lahat ng mga eklesiya. 7 eklesiya. Sa umpisa, kinakausap ang isang eklesiya, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, binabanggit niya yung kondisyon ng eklesiya na yan, ini-encourage niya yung eklesiya na yan, pero bandang huli, binanggit na ang Espiritu ang nagsasalita sa mga eklesiya. Ang ibig sabihin, ang sinasabi niya sa eklesiyang ito, hindi lang para sa kanya, kundi para sa 7 eklesiya. At hindi lang para sa 7 eklesiya, kundi para sa lahat ng mga eklesiya. At hindi lang para sa lahat, maging sa panahon natin, yan pa rin ang sinasabi niya. Kaya pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu. Here we see that the speaking Christ becomes the speaking Spirit. The Spirit who speaks to all the churches. This implies that the Father, the Son, and the Spirit are one. Christ as the Spirit speaking to the churches is the process triune God. Amen. Sinabi natin, pakinggan nyo, ang nagsasalita ay ang Espiritu.
So pag sinabi mo ang espiritu lang, yan ay ang ikatlo sa tres unong Diyos, ang espiritu. Pero hindi. No? Sa simula pa lang sinasabi natin, ang nagsasalita ay si Kristo mismo. Pag sinabi natin si Kristo ang nagsasalita, ito ay pagsasalita ng buong tres unong Diyos. Sapagkat si Kristo ang pagsasakatawan ng tres unong Diyos. Siya ang pagsasakatawan ng tres unong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu na isakatawan sa Kanya. Kumpletong tres unong Diyos. Pero sa huling bahagi, sabi, pagsasalita ng Espiritu. So, ibig sabihin, yung pagsasalita ng Espiritu, pagsasalita ng tres unong Diyos. Amen. At yung kanina, yung binanggit sa atin, ang Espiritu ay nagsasalita. Ang daming title na binanggit tungkol sa Espiritu. So sabi niya, unlimited life releasing. Hindi malilimitahan na nagpapalayang buhay. Di ba? Sevenfold intensified. 7 ulit na pinatindi. Numeric Christ. Malahanging Kristo. At ang pagsasalita ng 7 ulit na pinatinding Espiritu na siyang nagpapaloob sa lahat na Espiritu, nagbibigay ng buhay. So, Espiritu lang, ang daming title. Alam niyo kung ba't maraming title ang Espiritu? Kasi marami siyang function, kaya marami siyang title. Pero itong panahon na ito, panahon talaga ng Espiritu, at ang Espiritu ngayon ay nagsasalitang Espiritu. Kaya lang, ang Espiritu, hindi lang siya binubuo ng ikatlong bahagi ng tres unong Diyos. Kundi ang Espiritu dito ay ang buong tres unong Diyos. Sapagkat ito ay si Kristo rin. Si Kristo na Espiritu. Dahil siya ay si Kristo, ang buong tres unong Diyos ay naisakatawan sa pagsasalita ng Espiritu. Amen. So today's reading na ako. Christ is speaking and the Spirit speaking are one speaking. Amen. Christ speaks to a particular local church and the Spirit speaks to the universal body. This proves that the speaking Christ is the Spirit and that He speaks in the Spirit, with the Spirit and through the Spirit. Whatever Christ speaks, that is the speaking of the Spirit. This is not only indicates that the Spirit is the Lord and the Lord is the Spirit, but it also emphasizes that in the darkness of the church degradation, the Spirit is vitally important as indicated by the sevenfold intensified Spirit. Amen. So ang kapanahunan ngayon ay kapanahunan ng kadiliman. Sobrang kadiliman, darkest age itong panahon na ito. Panahon ng mystery at panahon ng pinakamadilim na bahagi ng kapanahunan. Kaya ang Espiritu, dahil dito, ay 7 ulit na pinatindi. Kailangan malakas ang liwanag. Malakas ang liwanag, malakas ang kanyang kapangyarihan, malakas ang kanyang pagpapakita. Kaya siya ay tinatawag nating 7 ulit na pinatinding Espiritu. At paulit-ulit na sinasabi sa atin, ang pagsasalita ni Kristo ay ang pagsasalita ng Espiritu. So magkaisa yan. Si Kristo at ang Espiritu ay magkaisa at ang kanyang pagsasalita ay ang pagsasalita ng Espiritu. Amen. At ang kanyang pagsasalita ay kasama ng Espiritu sa pamamagitan ng Espiritu. Okay. At lahat ng kanya sinasabi ay pagsasalita ng Espiritu. Amen. So it is significant that the Lord is speaking as the Spirit, not only to a certain church, but to all the churches. The Spirit, as the eyes of the Lord, looks into the situation of all the churches, and He speaks concerning the whole situation
as the Spirit speaks to the churches without any limitation, time, and space. So kung naalala nyo yung description sa Espiritu, sinasabi na ang Espiritu ay katulad ng mata. Di ba? Yung 7 eyes, yun yung 7 spirit. So isa sa mga karakteristik ng Espiritu ay mata siya. No? At binanggit sa atin na ang mata ay humahatol. No? At siya ay naglalalim. No? At siya ay nag-uobserba. No? At ang mata ay nagbabantay. At isa pang binanggit sa atin, ang Espiritu na katulad ng mata ay isinugo sa buong sangkalupaan. Kaya kung susundin natin ang ilang mga definition na ito, pwede natin sabihin na ang pagsasalita ng Espiritu ay tumutugma sa kondisyon at pangangailangan ng eklesiya. Nagmamasid kasi siya, nakikita niya. At hindi lang yan. Siya ay nagsasalita sa eklesiya, pero nagsasalita rin siya sa mga individual. At ang kanyang pagsasalita ay tungo sa espiritu ng mga individual. At dahil siya ay isinugo sa buong sangkalupaan, ngayon ang pinakagawain ng espiritu ay ang magsalita. Kasi isipin nyo, sabi ninyo, ang espiritu, 7 ulit na pinatinding espiritu, katulad ng mata. Sinugo siya sa buong sangkalupaan. Pag dumating ang espiritu sa isang lugar, anong gagawin niya? Ito. Ang gagawin niya. Siya ay katulad ng mata. Nagmamasid. Humahatol. Ano pa? Naglalalim. Nagbibigay ng liwanag. At pinakamatinding gawain niya, nagsasalita siya. Kapag ang espiritu dumating sa iyo, dadating ang kanyang pagsasalita. So yun yung pinakamatindi. Amen. 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 So nagustuhan ko yung sinabi rito na ang kanyang pagsasalita ay walang limitation, no? Lampas sa kapanahunan o sa oras at lampas sa espasyo. Ibig sabihin, hindi siya nalilimitahan ng time and space. Halimbawa, andito siya ngayon, nagsasalita. Nagsasalita din siya sa iba. Nagsasalita din siya sa malalayong lugar. Andito siya ngayon, nandun din siya sa ibang lugar. So wala siyang limitasyon. Unlimited itong espiritu ito. Habang nandito ako, nagsasalita sa akin. Kaya meron ako nasasabi. At kung narinig ninyo, pwedeng nagsasalita rin siya sa inyo. Hindi lang ako. Espiritu ang nagsasalita. Walang limitasyon. At syempre, pag in-upload ko na ito, aabot na ito sa mga malalayong lugar. Saan-saan. At ang pagsasalita ko rito, magiging pagsasalita na rin ng Espiritu. Kaya ganyan ang paggawa ng Espiritu ngayon. Wala na siyang hindi na siya nalilimitahan. Katulad kasi yan ng hangin eh. Pneumatic yan eh. Ang hangin ay hindi nalilimitahan. Kaya mo bang pigilin yan? Kaya mo bang limitahan ng hangin? Hindi. Ganyan ang Espiritu ngayon. Ang hindi nalilimitahan Kristo sa kapanahunan at sa espasyo. Amen. While the church in a certain locality reads the epistle to Ephesus, the Spirit looks into the church in that locality and speaks to the ones there. The 7 spirits of God are sent forth not only to Ephesus, but to the whole earth. So maganda yung sinabi rito. Sabi niya, habang ang Panginoon o ang mga tao, binabasa nila yung epistle. Ano ba? Binabasa nila yung epistle. Kasi itong pagsasalita ng Espiritu ay naging sulat at na-record sa Biblia.
nai-record na siya, nakasulat na sa Biblia, kung ano yung sinabi ni Kristo noon na siyang pagsasalita ng Espiritu sa isang particular na eklesiya noong panahon na yon, mga 2,000 taon na nakakaraan. Pero itong pagsasalita ng Espiritu, naisulat siya. At masusumpungan siya ngayon sa loob ng Biblia. Okay. Kaya sinasabi sa atin, pag ito ngayon ay tinignan o binasa ng mga kapatid sa loob ng eklesiya, o pwedeng sabihin natin, may isang bumasa nito. So, ang mangyayari, siya ay magsasalita doon sa taong nakabasa. So, buhay kasi yung salita hindi lang siya black and white Pag binasa niya yan, at nagkataon, pre-read pa niya, yung salita na yan, magiging buhay at magiging pagsasalita ng Espiritu sa kanya. At magkakaroon siya ng damdamin tungkol sa pamamahala sa loob ng eklesiya. Kaya pinapakita sa atin ang kapangyarihan at ang kalakasan ng mga pagsasalita sa mga eklesiya bilang mga liham ng kapanahunan na iyon. At ang mga liham na ito ay naging mga buhay na pagsasalita ng Espiritu ngayon. Sapagkat kung ang Espiritu ay nagsalita, yung pagsasalita magiging buhay siya. May buhay siya. Kasi meron siyang Espiritu. Amen. So the 7 epistles in Revelation 2 and 3 are the words spoken by the Lord Jesus. But today, when we read them, the 7 spirits of God speak these words to us in our spirit for the purpose of God's administration. The Lord's word at the beginning is to a certain local church. But later, when the people from all the ages read it, it becomes the Spirit speaking to all the churches. Amen. So, anong sinasabi rito? So, sabi niya, kapag ito ay binasa, ng mga tao sa loob ng eklesiya, so yung pagsasalitang ito ay magsasanhi upang ang mga administrasyon sa eklesiya ay maisagawa. So, ang pagsasagawa ng administrasyon sa loob ng eklesiya nanggagaling sa pagsasalita ng Espiritu. So, ang administrasyon dito ay ang pamamahala ng mga itinalagang kapatid sa loob ng eklesiya. So, kung ikaw ay isang responsableng kapatid, ikaw ay isang elder ng eklesiya, syempre ang iyong gawain ay gawain ng administrasyon, administratibo ang iyong gawain. Mamamahala ka sa loob ng eklesiya. Hindi madali yan. Magandang pinamamahalaan mo ay ang tahanan ng Diyos, ang eklesiya. Paano mo gagawin yan? Dapat merong pagsasalita ng Espiritu sa iyo. At ang karaniwang pagsasalita ng Espiritu ay ang pagsasalita ni Kristo sa loob ng Biblia. So sa loob ng Biblia, nagsasalita ang Panginoon. Ang kanyang pagsasalita ay nai-record sa Biblia. At kung ito ay binabasa natin yung pagsasalita ng Panginoon sa loob ng Biblia, lalo na sa 7 eklesiya. Ang pagsasalitang ito ay magiging pagsasalita ng Espiritu tungo sa loob natin. At ito ay magbubunga ng pamamaraan kung paano natin pamamahalaan ang eklesiya. Ibig sabihin kayong mga namamahala sa eklesiya, huwag niyong pamahalaan yung eklesiya ayon sa inyong konsepto, ayon sa tama o mali, ayon sa mainam na pamamahala. Huwag ganon. Iba ito. Kailangan, pag kayo ay namahala, meron kayong pagsasalita ng Espiritu sa inyong Espiritu. Then pag ganon, magiging mainam tayong tagapamahala ng eklesiya. Amen.
So whatever the Lord speaks is recorded in the Bible. But when we read it, the Spirit still must speak it. First, this matter proves that the Lord speaking is the Spirit speaking, and that the Spirit speaking is the Lord speaking. This indicates that the Spirit is one with the Lord, and the Lord is one with the Spirit. Amen. So paano ba nangyayari na ang pagsasalita ni Kristo ay nagiging pagsasalita rin ng Espiritu? Paano nangyari yan? Na ang pagsasalita ng Espiritu ay pagsasalita rin ni Kristo. Paano nangyari yan? So yan ay nangyayari sapagkat si Kristo at ang Espiritu ay iisa. So isa lang naman yan eh. Di ba? Si Kristo ay naging Espiritong nagbibigay buhay. Ang Espiritu mismo ay si Kristo. Di ba? Sa kanyang pagbabagong anyo. At ito ay nangyari nung siya ay nabuhay na muli. Kaya meron tayong verse sa 1 Corinthians 15. The 2 Corinthians 15:45. 15:45. The last Adam became the life-giving Spirit. Amen. Amen. So the Lord speaks in the Spirit, through the Spirit, with the Spirit, because the Lord is the Spirit. Amen. So huwag niyo kakalimutan, the Lord is the Spirit. And the Spirit is the Lord. Furthermore, although the Lord's word was already spoken to a certain local church, amen. Today, when the churches want to hear His word, there is still the need for the Spirit to speak. This indicates that the Spirit we have within us is the speaking Spirit. So tandaan natin, ang pagsasalita ng Panginoon, hindi naluluma yan. Hindi yan lumilipas. At hindi nalalaos. Ang kanyang pagsasalita ay nananatiling sariwa at puno ng buhay. Maski na dumaan ang maraming mga panahon. Ang kanyang pagsasalita, lalo na sa mga local church, ay hindi nagbabago. Hindi lumilipas. Hindi nakakasawang pakinggan. At ang kanyang pagsasalita, pag narinig mo, mapapabago ka, malalalinan ka, magigising ka, at mapapanariwa ka, matutuwa ka, madadala sa iyo ang tustos ng buhay. Sapagkat ang pagsasalita ng Espiritu ay hindi lumilipas. Kaya sabi ng Panginoon ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang kanyang mga salita ay mananatili at hindi lilipas. Kaya ang pagsasalita niya, 2,000 years ago na yan, yung mga binanggit niya, sariwan-sariwa pa rin ngayon pag binabasa natin. Ramdaman niyo ba yung ganun? Na ang pagsasalita ng Panginoon ay sariwa. Lalo na sa umpisa, yung sinabi niya, meron akong laban sa iyo, iniwan mo yung iyong unang pag-ibig. Ang tindi. Ang tindi. Pag binasa mo, naaano ka. Panginoon, patawarin mo ako. Kukonvict tayo. Kasi yan ay pagsasalita ng Espiritu. If the speaker were only Christ and not the Spirit, not the speaking Spirit, He would not be able to speak words in our spirit. And His speaking would not be very subjective and touching. But as our experience testifies, if when we read these epistles, we are open to our spirit to Him, the Spirit will immediately speak something of Christ into us. Amen. Tama naman. Diba? So, ang pagsasalita niya ay Espiritu. Palalim, humihipo, nag-e-expose, nagdadala ng liwanag. Kung hindi Espiritu ang kanyang pagsasalita, walang ganyang bagay. Ano yan? Pwede
pwedeng matuwa ka. Di ba pag nagbabasa kayo ng mga storya, natatuwa tayo, nagagandahan tayo. Pero pagkatapos nun, lipas na, wala na iiwan. Pero ang salita ng Panginoon, naiiwan sa atin. May mga pagkakataon, hindi mo na siya makalimutan. Di ba? Ano ba, yung mga napanood mong pelikula noon, nakalimutan mo na yung dialogue. Pero yung salita ng Panginoon, maski ilang years, medyo pipikit ka lang, konting kakapain mo na lumalabas na. Lalo na yung mga sinaulo ninyong salita. Lalo itong mga salita na binanggit niya sa loob ng Eklesiya. At sinasabi na ang mga salitang ito ay naglalalin ng Kristo tungo sa atin. Because the speaker is not the outward objective Christ, but the inward subjective Spirit. He speaks not only in the black and white letters of the Bible, but also in our spirit. Once we hear His speaking, something indelible is wrought into us and nothing can take it away. Amen. So, tama naman sa karanasan natin. Kapag nadinig mo o binasa mo ang mga salita ng Panginoon, ito ay mga salitang pumapasok. Ano siya? Yung sumisiksik siya. Tumatagos. So, ganong klase. Kasi ito ay spirito na nagsasalita. Naghahantad. So, yan yung ano. At nag-a-adjust sa atin, nagko-correct sa atin, nagmi-ministeryo. Diba? At binabago tayo. At nagiging tustos ang pagsasalita niya. Dahil ito ay pagsasalita ng Espiritu. Kaya, salamat sa Panginoon, in-encourage tayo na magbasa tayo ng mga epistle. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pagsasalita. Pawang buhay at espiritu, punong-puno ng buhay. Salamat din, Panginoon, pamamagitan ng iyong pagsasalita. Kami napapastol, napapanariwa,